to another episode of Pep Talk Election Watch Edition. Makakasama po natin ngayon ang Vice Presidential Candidate and Camarines Sur 3rd District Representative, Miss Leni Robredo. Good afternoon. Good afternoon. Po, Magandang Leni. hapon sa inyo. We're so honored to have you here with us for Pep Talk. Ako maraming salamat din. Maraming salamat sa pag-imbita sa akin. Actually, thank you very much for giving us a chance para maipakilala pa kayo lalo sa ating mga Pepsters. Pero para po doon sa mga may mga bata na for their vice presidential, para sa kanilang mga vice-presidente, bigyan po natin sila ng konting background about yourself para naman po mas makilala nila kayo. Ako bago lang akong politiko. First time akong kumandidato noong 2013. Yung asawa ko talaga yung politiko sa pamilya. Never na in-entertain ko yung idea na kakandidato din ako. Abogado ako habang mayor ng Naga, yung asawa ko. Public service lawyer ako. Yung first job ko, public attorney's office. Dumedepensa ako doon sa mga nasasakdal na walang pambayad ng abogado. Then I transferred to an NGO. Pangalan ng NGO, Sentro ng Alternatibong Linga Pandigal. Sa Ligan, yung short name niya. It's an NGO of lawyers. Pero yung parang PAW din siya. Parang hinahanap namin yung mga sektor na otherwise hindi makaka-afford ng abogado. Pero kailangan ng legal help. Yung ginagawa namin, hinahanap namin yung pinakamalalayong lugar na halos hindi na inaabot ng abogado. At pumupunta kami doon, may community organizing na involved. Parang abogado kami pero social worker. May community organizing na involved. Ang ginagawa namin, nagpa-paralegal training kami sa kanila. Yung mga batas, sinatranslate namin in the dialect para mas naiintindihan nila. Sa paniniwala na parang yung kaalaman nila sa batas, yun yung magiging sandata nila para ipaglaban yung kanilang mga karapatan. Ito yung naging buhay ko for a very long time. More than 10 years ako involved sa NGO na to. Yung mga sektor na tinutulungan namin, mga farmers, fisher folk, urban poor, women and children, laborers, indigenous peoples. Ito yung mga kasalamuha ko for a very long time. Yung asawa ko, politiko, pareho kami nasa paglilingkod sa bayan. Pero ako nasa labas. Tinutulungan ko lang yung asawa ko sa iba ding mga advocacy na ginagawa niya sa Naga. Halimbawa, very active ako dun sa women empowerment. Very active ako sa pagsulong ng people participation. Kasi hawig ito dun sa ginagawa ko sa NGO. Pero otherwise, wala akong involvement sa politika. Kung hindi siguro siya namatay, never naman akong papasok sa politika. Nagkataon lang na when he died, election year yun, nag-away-away yung mga politiko sa amin, nakakampi niya. We were fighting a political dynasty para napagkaisahan ng lahat na kailangan ng isang common candidate, hindi pwedeng maglaban-laban sila. At ako yung pinagkaisahan nilang maging unifying na figure. Yung usapan, one term lang ako. In fact, nung nag-serve na ako as congresswoman, piniprepare ko na yung papalit sa akin. Kasi yun yung usapan namin. Isang term lang ako. Yung tinitingnan kong career path na judiciary. In fact, bago ako nagkandidato, nag-apply na ako. Pero, yun, na-overtake kami ng events. Nagkandidato ako, nanalo. Tapos yung dapat sanang one term lang, meron na naman bagong hamon. Ayun, parang nung namatay yung asawa ko, nahalughog yung buhay namin. Balikan ko lang po konti, no? Ano po yung mga usually na problem dun sa ng mga farmers and yung mga babae sa mga kababaihan natin sa mga urban poor areas na ano yung mga problema na sinasanggunin? Sobrang dami. Pagkababaihan, parating karahasan. Actually, yung pinakamarami sa amin, domestic violence. And yung domestic violence, yung una naming approach doon, iba. Yung una naming approach, parang paralegal education din. Nagtatrain kami ng paralegals. In fact, naka-institutionalize na kami sa barangay. Meron kami barangay councils of women. Para kahit walang abogado, kayang parang tulungan yung mga nagiging biktima ng karahasan. Kaya lang, nung tumatagal na, nag-aabogado na ako sa napakarami sa kanila, nakita ko na
hindi sila nagkakaroon ng resolve na i-fight yung abuse dahil hindi sila economically empowered. So, iniba namin yung kampanya, yung naging core na ng kampanya namin, economic empowerment ng kababaihan. Sa paniniwala na yung babae, mas mataas yung tingin niya sa sarili niya, kung kahit papaano meron siyang hanap buhay. Mataas yung tingin niya sa sarili niya kung kahit papaano nakakatulong siya sa pamilya, instead of being totally dependent on the husband. Lalo na pag yung husband yung perpetrator ng abuse. So, yung sa amin, nung naging core na yun ng kampanya, binigyan namin ng maraming diin na talaga yung pagbigay ng pagkakataon sa mga kababaihan magkaroon ng trabaho. Yung mga nag-oopisina, yung kampanya namin, magkaroon ng child minding center sa mga opisina para hindi kinakailangan na mamili yung babae kung magsistay ba siya sa bahay para mag-alaga ng mga bata o magtrabaho. Yung mga ayaw naman umalis sa bahay dahil nag-aalaga ng mga bata, nilink namin sa market, binigyan access to capital. Pag sinabing nilink sa market, sinisiguro namin na yung tinatrain sa kanilang skills papunta sa isang merkado na yung gagawin nilang produkto may bibili. Naging very successful kami doon at ngayon yun yung ginagawa namin. Inumpisahan namin yung sa Naga pero ngayon naging congresswoman ako, kinalap na namin sa aming distrito. Yung mga magsasaka naman, ang laki ng problema ng mga maliliit. Kasi yung mga maliliit, ito yung walang sariling lupa, ito yung mga nakikitanim lamang sa iba at nagagamit nilang yung lupa pag hindi lang kailangan na may-ari. Sila din yung walang access to capital kasi walang gusto magpahiram sa kanila dahil wala naman silang collateral. Sila yung kumakapit sa patalim kasi yung mga nagpapautang na walang collateral, eto yung mga 5-6. Wala din silang access sa programa ng gobyerno. Kasi halimbawa, yung Department of Agriculture, yung tinutulungan yun yung mga organized farmers. Pero itong napakaliliit na farmers, hindi talaga sila organized. So, gumawa kami ng isang food security program na nilink namin yung mga farmers sa feeding programs ng gobyerno. Parang feeding programs ng gobyerno, binibili na sa small farmers. At yung small farmers, binubugbog namin sa support services. Pag sinabing support services, hindi lang ito yung equipment, hindi lang gamit, pero pati access to capital, crop insurance, etc. etc. Ano naman to? So far, very successful at gusto nating i-replicate ito sa buong Pilipinas. Paano po yung yung financial na aspeto nun para matulungan yung mga kababaihan, walang mga tao? Yung mga kababaihan kasi meron tayong Magna Carta for Women. Isa itong batas na matagal na. Nakalagay doon sa batas 5% ng buong budget ng gobyerno dapat napupunta sa gender and development programs. Pag nag-scan tayo kung saan nila ito ginagamit, ginagamit ito sa kung ano-ano na bagay, pambili ng t-shirt, etc. etc. Napakalaking bagay ito. We're talking of billions of pesos. So sa amin, sa Naga, nagpasa kami ng isa pang ordinansa. Yung ordinansa namin, in-increase namin, hindi lang 5%, pero 10% na yung mapupunta sa mga kababaihan. Tapos nagkaroon kami ng parang memorandum of agreement na at least 70% nung 10% na yon gagawing kapital ng mga kababaihan na walang kapital. Eto, hindi sila magbabayad ng interest rates kasi galing ito sa Gender and Development Fund. Napaka-effective ito. At ito yung kampanya natin. Nung nasa Kongreso ako, nag-privilege speech ako tungkol dito na yung aayusin sana yung paggamit ng Gender and Development Fund. Kasi ano naman to, legally mandated. Hindi lang siya nagagamit ng maayos. Yung sa magsasaka naman, ano ito parang ginawa mo yung link. Yung DSWD, siya yung nag-in-charge ng feeding programs natin. Pero yung feeding programs ng DSWD, binibili niya yung produce sa mga established ng mga farmers. So ngayon, meron tayong kasunduan na 30% nung gagastusin ng DSWD, bibilhin niya ito sa small farmers. Umiikot ito. Parang ang pera galing din sa gobyerno, in a sense, pero hindi libre. Hindi libre dahil kailangan mong bayaran. Pero kahit kailangan mong bayaran, magaan yung terms kasi hindi ka kakapit sa 5-6, ang kausap mo gobyerno. Ano to? Nagsisimulang maliit pero pag naka-take off na napakalaking bagay. Halimbawa, yung average income ng mga farmers, nakabuo kami ng 13 farmer group sa amin. Ang average income nila nung bago namin sila inorganize, 1,800 a month lang, ganun siya kaliit. Bumubuhay siya na napakaraming anak.
Pero ngayon, nasa mga 7,000 na yung average monthly income. Kulang pa yon. Pero as I've said, dahil naka-take off na, nakapacitate na sila. Marami na silang kaalaman, meron na silang access sa serbisyo ng gobyerno, naka-develop na sila ng networks, marami na silang contacts, malaking bagay. On the personal side, sir, di ba very interesting kung paano sila nagkakilala ni Sir Jeff? Ano po yun? Pagka-graduate niyo raw from 1986, you applied for a job Oo. sa office po ni Secretary. Oo, hindi pa, actually pareho kami taga-Naga, pero hindi kami magkakilala. Opo. Nung nag-aaral ako ng economics sa UP, ako kasi yung panganay sa magkakapatid, yung tatay ko lawyer. So parang pre-assume ng pamilya na ako yung magfa-follow ng footsteps ng tatay ko. Ang expectation nila after I graduate, diretso akong law school. Pero dahil nag-graduate ako 1986, EDSA yun, yung years culminating to EDSA after Ninoy was assassinated, very active ako sa rallies, demonstrations within the campus. Nung finally, EDSA happened, nag-graduate ako, parang hindi ko ma-attempt na wala akong maibabahagi. So, nagpaalam ako sa tatay ko na kung pwede, payagan ako magtrabaho sa gobyerno just for a year. Ang nag-apply ako, meron isang government office na bago din yung head, hindi ko namang kilala, Bicol River Basin Development Program Office. It was in charge of Bicol Development. Nag-apply ako, yung nag-interview sa akin asawa ko. May recommendation letter para May recommendation letter yung governor namin kasi nabalitaan ko na pamangkin siya ng governor. Yung governor, kaibigan ng tatay ko, after martial law. So may presumption ako wrongly na SOP yung hihingi ka ng political. Padrino system. Oo. Nung nag-apply ako, dala ko yung recommendation letter, napagalitan ako ng asawa ko. Inisnab kayo. Hindi lang inisnab, pero parang na-reprimand. Sabi niya sa akin, bakit ka may ganito? Yun. Sabi niya, why do you need this for? Don't you know that this is a different time? Kala ko hindi ako matatanggap eh. Tapos yun, natanggap ako in less than a year, mag-asawa na kami. Ganon siya kabilis. Ang bilis ng courtship. Oo, halos nga walang courtship. Parang nung kakilala, asawahan na Nung kaagad. umpisa pala, nagsungit muna sa inyo. Oo, siya nagsungit sa inyo. muna. Actually, yung tatay ko ayaw pang pumayag na mag-asawa na ako. 2 times nag-attempt mamanhikan. Yung first time, ayaw harapin ng tatay ko. Yung second time, mga 3-4 months after, hinarap na. Pero nung hinarap ng tatay ko, parang sabi ng tatay ko, hindi pa pwede mag-asawa yung anak ko. Kasi mag-aabogado pa yan. Pero yung asawa ko mapilit. Nag-promise siya na kahit mag-asawa na kami, sisiguraduhin niya mag-aabogado ako. Medyo sip-sip yung asawa ko sa magulang ko. Kaya napa-oo din nila. Nung umuo yung magulang ko, akala nila matagal pa yung kasal, pero 1 month na lang pala. Ano yon? Pero kahit whirlwind, tingin ko napaka-successful naman ng marriage namin. Nung namatay siya, kasi celebrate lang namin ang aming 25th wedding anniversary. So, ano yun, Miss Lenny, nung sinabi nyo, nung bago kayo mag-asawa, dati sinusungitan mo, crush mo pala ako, ganun po ba? Hindi naman, kasi boss ko pa siya nun eh. Actually, nahirapan nga akong tawagin siya by his first name. Kasi tawag ko sa kanya, sir. Ano naman, panatawag ko yata siya by his first name, malapit na kaming ma-engage. Talaga po. Kasi ganun nga kami. Ay, very traditional. Very traditional yung asawa ko. Siya yung tipong ipapaalam ako sa magulang, pupunta sa bahay bibisita, walang labas na hindi ako pinaalam. Paminsan, nauuna pa magpaalam sa magulang ko bago ako sabihan na iimbitahin ako. Siguro dahil much older siya sa akin. He was 7 years older. Kaya siguro ako 21 ako at that time. So batang-bata pa. Hindi naman mahirap papoo yung magulang ko. Kasi nakita nila kung gaano ka desidido. Oo naman. Masyadong proper yun. Ayun. Sa social media, hindi naman po naging kailan na nakita po natin yung mga lumabas na larawan ninyo nung pagpupunta ng Naga. Very simple lang, nag-bus, tapos very, pagdating sa media, hindi masyadong, very low profile. Paano po, doon po ba yung nakuha po ba niyo yun dahil kay Sir Jess o pareho talaga kayo yung tinatawag po ninyo ang chinelas leadership? Pareho naman kasi kami simple lang. Yung pinanggalingan namin mga pamilya, simple lang naman.
Hindi naman kami, kahit nung mayor siya, hindi kami nasanay sa rangya. Ako, never ako nagka-driver. First time ako nagka-driver nung congressman ako. Talagang ano naman, yung trabaho ko, lahat mahihirap yung kasama ko. Kahit sa Naga, nasanay sa amin na walang special treatment na binibigay sa amin. Yung pagsasakay sa bus, hindi yun big deal. Kahit yung mga kasakay ko sa bus, hindi sila nagugulat na kasakay nila ako. Kasi sanay silang nakikita ako. Ano naman yun? Although ngayon na medyo busy na, syempre conscious effort na i-remind mo yung sarili mo na huwag makakalimutan kung saan ka galing. Pero ngayon, sinusubukan pa ding maging tulad ng dati na walang magbabago. Halimbawa, sa Wednesday, uuwi ako sa amin, magbubus ako. Ganun pa din. Ini-insist mo lang parate na, syempre, yung ibang tao, lalo na yung mga nagmamalasakit sa'yo, mas takot na sila for me, wag kang mag-isa, wag kang ganito. Kaya kailangan maging stubborn ka sometimes para ma-insist mo yung palagay mong tama. Paminsan sumusunod tayo, pero paminsan, pag tingin natin masyadong overprotective yung mga tao sa'yo, talaga nire-resist natin yon. Kasi pag nasanay tayo doon, parang yun na yung katapusan natin. Halimbawa, pagbisita ako ng mga local government units na ipapasundo ka, meron kang police escort, tapos paminsan yung police escort magawangwang, talagang kailangan you put your foot down. Kasi yun yung mga paraan para i-remind mo yung sarili mo kung saan ka galing. At hindi ka naman kailangan na. Kaya yung sa akin, yung mga maasikaso masyado, nire-resist ko yun. Paminsan, baka I come across pa na nagtataray. Pero ako, talagang kinakat ko yung ganon. Kasi tingin ko hindi yun makakabuti sa akin. Imagine ko tuloy siguro yung chief of security, yung medyo sumasakit. Wala akong security. Wala akong security. May naka-assign sa akin, pero yun, nire-resist ko din na wag akong sasamahan. May inassign sa akin. Pero ano yun, point of disagreement pa yon sa team namin. Lalo na ngayon, di ba? Vice presidential candidate. Correct. Alam po natin nung una, may konting resistance po dun sa mga tatlong daughters. Hindi lang konti. Sobrang resistant. Ano yun. Yun yung, parang after namatay yung asawa ko, yun yung single most difficult journey na pinagdaanan namin. Yung sa pagtanggap. Kasi ayaw talaga ng mga anak ko. And alam ko, hindi ko pwede siyang tanggapin na walang approval yung mga anak ko. Kasi sila yung malalagay sa in the line of fire, 'di ba? Syempre pag tinitira ako in public, damay sila. Kailangan i-ready ko sila doon. Kaya until hindi sila pumayag, hindi din ako umuo. Ngayon po, okay na sila? Ngayon okay na sila 200%. Actually, mas busy pa sila sa akin. Pag walang pasok yung dalawa, punong-puno din yung schedule katutulong. Yung panganay ngayon nasa Abra, saka sa Ilocos, kasama ni Secretary Mar. Siya yung sumama kasi hindi ako available. Yung schedules yata ng mga anak ko kasing grabe din ang schedule ko. Sila, all out. So, sila din po ba may interest na mag-public service or katulad po ninyo? Wala pa nagpapakitang signs ngayon at ayokong i-encourage. Hindi ito madaling buhay. Palagay ko, mas mapoprotect ko sila kung i-discourage ko silang pumasok sa politika. Okay naman yung public service, pero wag na siguro yung dumadaan ng eleksyon. Tama nang ako na lang yung magsakripisyo, wag na sila. Paano po si Jillian na parang gustong pumasok ng showbiz? Ay, hindi ko naman yung papayagan. Gusto niya lang, pero alam niya na, non-negotiable. Hindi ko talaga papayagan. Gusto po niya maging next Chris Aquino. Anak ko. Hindi, nag-aaral siya. Hindi pwede. Ayaw talaga. Hindi talaga pwede. Lang. Alam niya naman, hindi naman siya nag-i-insist kasi alam niyang hindi ako papayag. Congresswoman, punta na po tayo ngayon sa issues. Gusto lang namin malaman yung mga stand nyo sa mga may init na issues ngayon Okay. sa ating bansa. Umpisahan po natin sa Freedom of Information Bill. Ano pong stand nyo doon? Freedom of Information, author ako noon sa House of Representatives.
And ako, very proud ako dun sa version ko. Yung version ko, iba dun sa version sa Senado. Kasi yung version sa Senado, demand-driven. Ang version sa Senado, sinasabi na pag merong demand for information, obligasyon ng gobyerno ibigay. Yung version ko, supply-driven. Sinasabi sa version ko na kahit walang demand, obligasyon ng gobyerno to make public all relevant information. Ang problema lang, sa Senado kasi by 24 lang na senators nag-usap. Sa amin, napakaraming representatives, 200 plus. Maraming pangamba yung iba na siguro hindi masyadong naiintindihan kung ano yung nilalaman ng freedom of information na kailangang i-explain sa kanila. Yung mga pangamba, palagay natin, baseless naman yung karamihan. Pero, bahagi yun ng isang demokratikong proseso. Kaya, frustrated man tayo na hindi pa siya napapasa, naiintindihan natin, pero patuloy natin ipapakipaglaban. Next po, territorial dispute. Ano pong take nyo with regard to the Sa akin kasi, yung Pilipinas dapat gawin niya lahat para i-protect yung sovereignty natin. Hindi naman porke mas malakas ang physical might ng ka-dispute natin, mag-give in tayo. Tingin ko tama yung ginawa ng bansa natin na i-submit ito to arbitration kasi yun naman yung nasa batas, yun naman yung nasa agreement. Yung sa akin lang, yung lahat na peaceful means na pwede natin gawin, dapat gawin natin. Martial law po. Since napaka-passionate niyo po sa pag-ano dun sa martial law, sabi niyo nga po sa isang interview niyo, okay sana kung parang relasyon lang na may closure, pero hindi pwede magkaroon ng closure hanggat may mga issue. Kasi walang pagtanggap ng kamalian. Yun yung kinakatakot ko. Nangyari yung martial law, alam natin lahat kung ano yung repercussions nun sa ating bansa. Maraming taong namatay, maraming tinorture, maraming dinukot, maraming naparusahan, maraming kinulong only because iba yung paniniwala sa gobyerno. Maraming mga media outlets na sinara dahil nagpapahayag ng kontra sa gobyerno. Yung freedom natin to express ourselves freely, inalis yun sa atin. Ang nawala sa atin na pera because of corruption, hindi lang corruption ng maraming tao, pero corruption ng mga Marcoses, nasa estimated na $5 billion to $10 billion. Ang nare-recover pa lang natin, 170 billion pesos. Sobrang dami pang pera na dapat sa atin, nawala na sa atin ngayon, hindi pa na ibabalik. May judgments na yung korte. Marami pang pending na kaso, pero yung korte ng US meron ng judgment, yung korte ng Singapore meron ng judgment, pero hindi pa kino-comply yung judgment. Tapos ngayon, kakandidato, minamarginalize yung kwento ng martial law, napopropaganda na allegedly yung martial law yung best years in our history. Nandyan yung lahat na datos. Parang all that everyone has to do is look at all the data available. Totoo ba na yun yung pinakamabuting yugto o kabanata ng ating bansa? Bago nag-martial law, yung Pilipinas, pangalawa sa pinakamalakas na bansa sa Asia. Yung natapos yung martial law, pinakakulela tayo. Magkano ba yung utang ng ating gobyerno nung panahon ng martial law? Na ngayon tayo yung nagbabayad. Hanggang 2025 pa yung estimate na period na babayaran. Yung sa akin, ang hinihiling lang naman sana natin, recognition na may kamalian in the past para yun yung konting assurance natin na hindi na ulit mangyayari. Pero ngayon parang pilit na pinapalitan yung kwento, nakakatakot yun. Kasi kung walang recognition, wala man lang acceptance na mali yung nangyari, yung danger na mauulit ito ulit nandyan kasi hindi nga nakikita na mali yung nangyari. Yun naman yung punto ko. And kahit pa magalit yung ibang tao na nagiging very vocal tayo dyan, palagay ko obligasyon ko yun.
obligasyon ng kahit sinong Pilipinong nalalaman kung ano yung tunay na pangyayari ng martial law. Dalawang puntos lang. I think it's important na to ask you na how does it feel to be able to say those things sa harapan kay Senator Bongbong Marcos po? Dun sa Go Negosyo. Ako naman, ever since naman, ganun ako eh. Ako tahimik akong tao. Lahat na nakakakilala sa akin alam na tahimik ako. Pero, pag totoo kasi yung sinasabi mo, hindi ka naman kailangang nag-aalangan, hindi ka dapat natatakot. Kasi wala ka namang sinasabing sinungaling, wala kang sinasabing hindi totoo, wala kang sinasabing mali. Kaya sa akin mas tinitingnan ko siya obligasyon. Palagay ko malaking kasalanan pag may alam ako hindi ko sabihin. And then pangalawa po, nagpunta po kayo mismo dun sa baluarte ni Senator Marcos, no, sa Ilocos Norte. Kumusta po yung experience dun? Actually, better than expected. Ang expectation ko, handa na akong i-heckle. Handa na akong i-vilify. Alam ko kung gaano ka-passionate din yung mga tao doon kay Senator Marcos. In the same way na doon sa amin, sa Naga, very passionate din yung taong kampihan ako. Pero sa akin kasi, tama lang na subukan, 'di ba? Wala namang mawawalang subukan, wala naman akong tinatago, hindi naman ako takot. Yung sa akin, pagpakilala lang ng sarili para magkaroon man lang ng alternatibo. And palagay ko, nag-succeed naman ako sa gawing yon. Ano na lang po, can you share with our Pepsters kung in 30 seconds kung bakit po nila kayo dapat iboto bilang Vice Presidente? Ako, anim kaming kumakandidato. Tingin ko ako lang yung may hawak, may sinusulong na reform agenda. 6 kaming kumakandidato, tingin ko ako lang yung naniniwala na isang klaseng pamumuno na inclusive participatory na nagbibigay ng mas maraming kapangyarihan sa ordinaryong tao. Naniniwala na yung lakas ng gobyerno hindi sa sarili niya, pero yung lakas ng gobyerno nasa tao at yung challenge ng gobyerno kung paano niya bibigyan ng boses yung karaniwang Pilipino para yung ordinaryong tao yung magsasabi kung anong gusto niyang daan na tatahakin. Mukhang ako lang yung may hawak noon. Kung titingnan nyo sa aming 6, ako lang yung mahaba yung kahit bagong politiko ako lang yung mahaba yung karanasan na matagal talaga nakipagtrabaho sa mga mahihirap. Kaya sa akin naman mahalaga ito kasi ito yung nagbibigay ng lalim ng pagkakaintindi kung ano yung mga kahirapan na pinagdadaanan nila. Saka pangatlo, yun nga, parati kong sinasabi, ako lang siguro yung walang ambisyon, maging Pangulo. Palagay ko mahalaga yun. Mahalaga in the sense na hindi ko sasayangin yung opisina ng pagka-Vice Presidente. Hindi ko siya gagamitin para mamulitika, hindi ko siya gagamitin para mangampanya. Gagamitin ko siya para maging mahusay at dependable partner ng Presidente sa pagharap ng mga suliranin ng ating bansa. Sorry, last na lang po na ano. Can you just react to dun sa pre-campaign funds na sinasabi nila na umabot ng 270,000 po? Million. 270 million pesos rather. Ako hindi ko kasi nakita yun. May mga nag-i-interview noon. Yung sa akin, palagay ko ako nga yung pinakakonti, yung campaign funds. Nakikita nyo naman, yung sa TV ads ko, few and far between. Kasi yung pumapasok, yun lang yung sobrang mahal ng TV ads. Bawat spot, talagang nosebleed. Ano talaga yun? Hindi ko alam yung amount, pero kami naman kasi magfa-file kami ng aming statements of contributions received, yung statement of expenses. Hindi ako yung humahawak ng campaign funds. Pero baka naman yung inattribute nila sa akin, pati yung gastos ng partido. Hindi ako yung nag-a-assume nun, partido yung nag-a-assume nun. Yung ina-assume ko lang yung personal kong gastos. Pero meron akong finance team na nag-aasikaso nun. Yung partido meron din. At alam ko na nandun kami sa bahagi na yung reporting talaga makikita kung alin yung gastos ng partido, alin yung gastos ko. Sige. So there you go, Pepsters. Once again, Miss Lenny Robredo. Hi, Pepsters! Welcome to another edition of Pep Talk Election... Sorry.
Sige lang, sige lang. Kinabahan. May joke time. May serious time.